Hi guys! Good morning! Welcome back again to our Taichung Taiwan vlog. So, today is our day 3 here in Taichung. So, time check now, it's already 1 p.m. So for today, medyo chill itinerary lang tayo. Ang uunahin namin na pupuntahan is, dapat gagawin namin to ng first day. Kaso sabi namin malapit lang naman to, which is the Miyahara. So it's actually a dessert shop now. So previously it's a optical shop by a Japanese doctor. So makikita nyo rin na bakit siya tourist spot. It's because of its architecture and interior. So lumang building siya na ni-renovate, pinaganda, and try din natin yung ice cream doon. So after that, we'll try kung makapunta pa tayo doon sa isang spot, but hindi natin sure. So depende doon sa takbo ng araw. But nonetheless, we'll end the day by doing a grocery haul dito sa Carrefour. So sa mga nakapunta na sa Taipei, 'di ba, yung isang sikat doon is at least sa mga tourists na bilihan ng mga pasalubong is yung grocery store nila na Carrefour doon sa Ximending area. So dito nakita namin meron din malapit sa may Taichung, not the HSR station but the Taichung, anong tawag nila, TRA station. So I think Taiwan Railway ata yun ibig sabihin nun. So sisilipin natin yun. We'll end the day with that para bibili tayo ng pasulubong. So that's it for our plan today. Hopefully hindi ganun kainit kasi honestly sobrang lapot level talaga dito. Pero kahit ganun pa, kumbaga nilalaban naman natin para makaikot kasi ang ganda rin talaga ng Taichung City. Honestly, hindi siya ganun ka-crowded. Tapos meron din siyang, ang nakukuha kong vibe is yung artsy vibe talaga. Ang ganda-ganda maglakad-lakad. So siguro maganda to pag mas malamig yung panahon. Pero siguro magre-recap tayo niyan after. Kung ano ba yung overall Taichung experience natin, ano ba yung mga kailangan pagandaan, or when is the best time to come here, ano yung mga pwede pang gawin pag nag-Taichung kayo. So yun siguro yung next nating i-discuss sa ating next vlog. But for now, we'll go on our day today and hoping for a good weather. So kahit mainit, wag lang talaga umulan kasi mas hassle din naman umulan. So stay tuned guys sa aming next stop and see you guys on the next. Hi guys, ayan, nandito na tayo sa Miyahara dessert shop. So sabi ko nga kanina, it's actually an old eye clinic by Dr. Miyahara, kaya yun yung pangalan niya. So bukod dun sa sikat nilang ice cream, so actually medyo mahaba pa yung pila, kaya hindi muna kami pumila. Pumasok kami muna dito sa main store nila. Sobrang daming nilang binibenta ditong mga desserts, especially yung kanilang sikat na pineapple cake. Napansin ko yung mga price niya, medyo mahal talaga kasi alam niyo yung parang sa Japan na pinakita ko sa inyo sa Sapporo na ang gaganda ng packaging, ang ganda ng box, individually pack yung dessert. So parang ganun din dito na specialty store talaga siya. Sa totoo lang din, nagpalamig muna din kami kasi ang init-init sa labas. So baka 5-minute walk lang siya sa hotel namin, pero talagang pawis-pawis na. Pero ngayon, medyo malamig naman dito. Ikot tayo and check natin kung anong meron. Pero ayan, tingnan nyo guys yung interior. Sobrang ganda niya. Kasi ni-renovate siya. And yung second floor niya actually is a restaurant. Ang tawag niya is Moon Pavilion. It's part din siya ng, if not the Michelin star, na is 1 star. I think part din siya ng Michelin Bib Gourmand. Pwede nyo rin itry yun. Ayan, ang ganda ng interior nila. So, ayan, lakad lang tayo. Papakita ko sa inyo yung meron dito. Ayan guys, meron din sila dito mga chocolate bar. Ayan, very pricey siya. Oh my God. Look at this. Yung kanilang dark chocolate to, 80%. So, it's 520 NTD per 100 grams. So, imagine niyo, per kilo niyan is 5,200 NTD, which is nasa 10,000. Ayan, so ito similar din. Ganon din siya. Mga naglalaro sa 500 per 100 gram. Meron din sila dito nung parang sa Sapporo.
So this one is 16 pieces na lengua de chat. Mukhang iba-iba siyang color. So iba-iba siyang flavor. So ito mahal, 720. Ay, ito 680 pala. Ito 680 NTD for the box, for the 16 pieces na. Medyo pricey ha. Mukhang wala tayong mabibili dito. Ayan. Siguro ito lang tayo. Yan. Box of 6, 270 NTD lang. Ito guys, may nakita ko. And I think this is reasonably priced. So, meron silang yan, tea dessert na may 5 plus 1 sila. So, kung marami kayong pagbibigyan, maganda siya. So, ito yung pinaka-affordable na nakita ko, which is the red bean cake at 185 NTD. So, ang cool dito is, tingnan nyo ayan yung box niya is from a classic record, music record. Sobrang sa mga mahilig sa mga vintage at aesthetic, sobrang bongga to. Itong ganda rin Hi guys! So dito na tayo sa Mihara Ice Cream Shop. So nakapila tayo, medyo mahaba siya. So ang in-order namin is yung kanilang 2 scoops ice cream na fruit cup. So yung fruit cup, meron siyang kasamang, ayan. So sa gilid nyo, makikita nyo na may mango siya. Tapos meron din, not sure kung ano to, parang mooncake siya. And ito naman parang cake. And yun, ang cute ito. Sobrang ganda yung presentation niya. Kaya rin naman siya pinipilahan. Pero check natin kung kumbaga ano lang ba siya, pang IG lang ba siya, or talagang masarap naman talaga siya. Kaya maraming pupunta dito. Ayun, sobrang hot ng weather din. Kaya sobrang pasok na pasok to. Okay, so in-order namin unang flavor ng ice cream is yung vanilla nila na may Madagascar. I think Madagascar vanilla. So yun yung sikat na flavor ng yung vanilla na type. So makita nyo may mga dot sa ice cream. Ayan. So try natin. Sarap. Sarap niya, fairness. Siguro dahil tumatanda na tayo. Actually, madidescribe ko siya. Hindi siya ganun ka-sweet talaga at all. So, tamang milky lang. Hindi rin siya yung parang starchy na normal ice cream. So, alam mo talagang mas maraming milk content to. Yung problema lang nito, feeling ko, after 5 minutes to na to, kaya kailangan ubusin nyo agad. So, ito naman, tatry ko yung isang flavor nila na mango ba to? Ang sarap. Ito parang sorbet to kasi fruit sorbet. Ganon din, hindi rin siya matamis. Oh my God, nagugustuhan ko. Tumatanda na ba ako? Kaya nagugustuhan ko na hindi matamis. So, ayun ako, ang assessment ko dito is, una, pinupuntahan siya ng tao kasi yun, historical site siya, very traditional architecture. Ang ganda din ng store niya, nakita yun naman. Pero at the same time, masarap din talaga siya. And nakakadagdag din na ang ganda ng presentation ng ice cream nila. Ayan. So, ang presyo nito is 280 NTD. So, yun lang. Abot ka ng siguro mga 600 pesos dito. Ayun. So, cone cup na siya. Marami naman siyang fruits and toppings. So, sulit na rin siya. May isa pa siyang nilagay na parang sorbet. Hindi ko alam medyo blush pink lang yung kulay niya. So, try natin. Ito, ang sarap. Watermelon ata to. Or guava. Hindi ko sure. Kasi medyo medyo light lang talaga yung flavor niya. And creamy lang. So, try natin naman tong cake nila. Ito, alam niyo na to. Parang hopya. Basic lang, I think. Basic hopya. And of course, susirain ko na to, yan. Yung kanilang mango. Siyempre, Philippine mango pa rin. So lang siya. Pero, for me, wagi yung mga ice cream nila siya ka-survey nila dito. As in. So yun, ubusin muna namin to kasi mukhang matutunaw na. And after this, we'll go to our next stop. So yun,
Kain na tayo guys. Let's eat! Hi guys, ayan, nandito tayo sa Mayfair Square Bus Station. So ayan, mapapansin nyo, ito yung sinasabi kong struggle ng public transportation nila. So sa mga lugar na to, wala talaga siyang formal na bus stop. So parang sign lang na ganyan. Tapos may mga nakapintura lang sa baba na I think ano lang yan, baka yung sabihin na dyan magsistay yung bus. So ito na yung pinakamalapit na bus station galing Miyahara papuntang sa next stop natin, which is the Rainbow Village. So inaantay lang natin yung bus 30. So time check now is 2:07. So 2:10 daw siya dadating. So tingnan natin talaga kung on time. Ayan. So ito yung malapit sa community namin. Makita mo talaga old, ano pa siya, old Taiwan ang itsura niya. Nakababa na tayo ng bus 30. So yun nga, sinabi ko sa inyo na talagang late yung mga bus nila based sa schedule. So hindi ko alam kung hindi lang accurate yung Google or something, but yun yung isa sa mga consider nyo when riding a public transportation. So kaya lang naman kami nag-bus kasi medyo mas malayo talaga tong Rainbow Village compared dun sa ibang part ng Taichung, para naman makatipid-tipid tayo kasi nakailang araw na nag-Uber tayo at taxi. So ayun, walking na kami towards yung Rainbow Village. Nag-quick break lang kami dito sa Family Mart kasi ang init. So uminom lang kami ng water, nag-snacks. Pero tingnan nyo dito guys, ang ganda ng area na to. I think mga residential condo na to. Ayan. So actually, this is already outside Taichung. Border na rin siya ng Taichung City. Kaya mapansin nyo, mas residential tong area na to. Ayan o. Mas tahimik, mas walang tao. Kaya rin talaga from yung spot namin kanina, 40 minutes din yung tinake ng bus. Ayan, ang ganda o. Diba? Parang naglalakad ka lang sa Manila, sa tabi ng mga Avida or mga anong condo sa atin. Ayan, so time check, it's already 3:30 in the afternoon. Ayan, presko na ang weather. Dito na tayo sa may Rainbow Village. So nandito pa lang tayo sa labas. So in a few, papasukin natin to. So gusto ko lang bigyan kayo ng quick history about this place, diba? So ang random lang, diba? Parang meron lang parang establishments na biglang nagkaroon ng mga art. So bakit siya nag-start? So actually, this place is a residence for mga military personnel, 'di ba? So alam niyo naman yung history ng China and Taiwan, 'di ba? Yung Kuomintang Party ni Chiang Kai-shek nung natalo sila doon sa civil war with China, with the CCP or the main Communist Party. Nag-flee sila dito sa island na known na Taiwan now. Yun, may mga residence na ginawa for the military personnel. So isa to sa yun. So syempre with the modern times na wala na ring war recently, unti-unti na siyang dinidemolish or yun nga, iibahin na, gagawin ng nire-reclaim ng government at iibahin na for its different purpose. Ayun, so in 2010, para hindi siya, kumbaga in an effort na at least i-preserve yung cultural heritage of this site, yung tinatawag nilang Grandpa Rainbow, nag-start siya na gumawa ng art or mag-paint ng art dito sa mga buildings na to. And sooner or later, actually kanina nadaanan natin, malapit siya sa isang university. So itong area na to is actually area ng mga university. So tinulungan din siya ng mga kabataan at that time to paint this and make this a landmark dito sa Taichung. So fast forward to today, kita nyo naman na talagang pinupuntahan siya ng mga turista because of its art and of course yung cultural history behind it all. So ayun, sisilipin natin kasi honestly ako na alam ko na siguro wala naman masyado magagawa sa area na to, but gusto ko din siya silipin on our last day. Putin muna natin and of course
we'll take some pictures. So, done na tayo sa pag-ikot dito sa Rainbow Village. So, ilang oras lang tayo? Actually, parang mga 15 to 20 minutes lang talaga kami. So, quick lang talaga. Pero, sobrang nagustuhan ko. Buti na lang pumunta kami dito. Ganda ng art and sobrang Instagrammable talaga siya. And yung significance talaga and historical background nitong place na to. And nakakatawa na how you could turn an ordinary place na in the middle of nowhere into you know like this art, diba? And something na mapupuntahan ng mga maraming tao, not just the locals to enjoy but also mga foreign tourists. Kung may time siguro kayo na extra, definitely puntahan nyo. Pero kung siguro yun nga, hindi na medyo tight yung schedule nyo, pwede nang hindi siguro to kasi hindi rin siya nasa gitna ng Taichung City. So medyo 30 to 40 minutes din siya from the Central District. Babalik na kami dun sa Central District mismo and maghahanap kami ng hot pot for dinner. So sana makahanap tayo ng masarap na hot pot dito. Ayan. So, yun lang. Hopefully na gustuhan nyo rin yung pinakita ko. Napakaganda ng art niya even in person. Nandito na tayo sa Good Day Pot. So, sabi ko nga it is a hot pot restaurant dito sa Taichung. So, nagulat din kami kasi nasa 11th floor pala siya. Ganon kataas tong mall na to. So, akyat talaga kami sa mga escalator. Ang layo pala niya. Pero, maganda naman dito. Nakita niyo yung price niya. Meron silang pinaka-basic na buffet na meat lang, which is for 28 NTD. So, yun na lang yung kinuha namin for today. Ayan. So, kaya sa last night namin, pinili namin na mag-hotpot is because sikat na sikat to sa Taiwan yung pagkain ng hotpot. I suggest na i-try nyo to. So mamaya, papakita ko sa inyo yung kung paano mag-order and dito sinaserve na yung broth sa amin. So papakita ko naman sa inyo itong broth na to. Ayan. So ito yung isang broth na kinuha namin na chicken onion flavor, I think. Nakakatawa naman kasi talagang ginigisa pa muna bago ilagay yung mismong broth. Ayan, so yun yung sa partner ko na in-order. Ako naman, syempre, kapag Chinese broth, hindi mawawala dyan ang mala, spicy. Ayan, ganito lang pag-order ha. Usually ganito sa mga hotpot restaurant dito. Hindi mo na kailangan magtawag ng server. Bibigyan ka na lang yan ng QR code. Tapos, scan mo lang yan. Tapos, dapat may internet ka. Sa mismong phone ka na o-order. Okay, thank you. Ayan. So far, umorder na ako ng 4 pieces na beef saka 4 pieces na pork. Pero yung iba, pupunta tayo doon sa parang buffet area nila. Meron na rin silang mga cooked food na kasama. And maraming gulay din doon, tsaka mga noodles. So yun, puntahan natin yun para makita nyo rin yung selection naman dito sa Good Day Pot. Tingnan nyo, since hot pot place to, meron dito sa gitna, sa buffet area nila, nakukuha ka ng mga mushroom, kulay. Tapos dito, make your own sauce din. So medyo mahirap. Pero may mga recommendation ata sila dito. We'll translate nyo na lang kasi hindi natin maintindihan yan. So ito yung mga iba-ibang components ng sauce. Kulay pa ulit. Ito yung gusto ko. Pag nakita nyo yan, try nyo to. Ang tawag dyan, tofu skin. Ang sarap niyan sa hot pot. Ito naman is yung parang fried dough bread nila, youtiao. Masarap din yan dun sa soup. Pagpapalambutin mo. So, tingin naman natin yung iba-ibang gulay din. So, this one, meron silang parang blood, ano rin to. Dugo rin ata yan eh. Meron silang usual kamote, squash, toge, okra pa, saka lotus root. So, marami rin sila dito mga balls.
So bukod sa meat, yung mga balls or sausages, dito nyo lang kukunin sa mismo buffet area. And meron din mga mushroom o itating daga or wood ear mushroom. I think this is oyster mushroom and this is oyster king mushroom. Kagandahan dito, meron din silang mga cooked food na I think more on side dish. Pwedeng side dish din to. Ako hindi natin alam to. Amoy ano siya, yung minced pork nila which is loro fan. Ito naman parang matchang. So may fried items sila dito na pang snack na chicken popcorn. Ito uso sa kanila to. Saka tong parang onion rings. And may pa-konting dessert. Pero nagulat ako dito, may kamote rin sila. Ayan. So maganda dito, kasama rin sa unlimited yung kanilang mga soft drinks. Tapos meron din dito, as in mango fruit juice. And of course, yung in season talaga ngayon na guava. And may mga iced tea rin sila dito and coffee. Ito syempre guys, hindi mawawala. May pa-ice cream din sila. So ito, ang brand nito is Niseko from Hokkaido daw. Tatry natin yan later. Pero kakain muna tayo. So yan, meron silang 2 brands. Ito namang isa, Mingo. O diba, parang mango lang. Mingo. Ngayon may cone din pala sila kung gusto mo naka-cone yung ano mo. Kain na tayo. So dumating na dito yung mga order naming meat. Nandito na rin yung soup na in-order ko na mala hot pot. So try natin kung masarap ba. Lagay na natin. Ay, lakas ng apoy. Hinaan ko. So, pag sa hot pot or shabu-shabu, ang ibig sabihin ng shabu-shabu is sa Japanese swish-swish. Kasi gaganyan-ganyan mo lang yung baka. Tsaka kaya siya manipis para mabilis siya maluto. Ayan, o, diba? Luto na agad yung ating pork. Check natin yung sauce na ginawa ng partner ko. Sa ano siya usually mas naglilin ako towards yung sa mga satay or mga peanut flavor. Ay wow. Ang sarap ng mala. Medyo maanghang lang talaga to. Pero ang sarap niya. Kasi creamy mala siya Hindi ko alam kung paano niya na-achieve yung creamy broth. Ano ba to? May cream ba talaga to? Or talagang literal na pork bone broth? Parang may cream din naman. So ito naman nahalo natin yung beef. Ay nalaglag. Sayang, pulutin. Maluluto pa naman yan. Halo-halo. Ayan. Wala tayong nilalagay na gulay pa. Ayan. Puro karne muna tayo. Sarap. Sarap. So yung sa package namin, nakita nyo, parang 4 mix lang siya. Pinaka-basic lang. Pero not bad na. Kasi yung binigay naman sa amin pork, ito yung parang pork steak or pork shoulder na cut. Na which is sobrang tender niyan. And masarap. Tingin nyo umusok-usok pa. May pa-facial tayo. Ang init. Ayan, hipan muna. Ayan, so kain muna tayo guys. So this is our way na ma-celebrate yung aming last day sa Taichung. Sa pagkain dito. Kasi isa talaga to sa favorite namin. And sabi ko nga, pag nag-Taiwan ka talaga, huwag nyo i-miss out to. Kasi especially kahit nasa Taipei ka, sobrang daming restaurant. Ito, buti nakapag-search ako. Ilang araw na ako nag-search actually ng unlimited hotpot. Tapos nagulat ako, buti na lang, meron din sa same mall mismo. Dito sa may Carrefour, malapit sa Taichung Main Station. So ayun, kaya tuwan-tuwa naman ako. Pero yun nga, nakakatawa lang, nasa 11th floor siya. Ayun lang. So, kain tayo. See you guys later. Hey guys, just got back dito sa aming hotel. Ayun, sobrang busog na busog kami dun sa hotpot.
sobrang well recommended. Ayun, so makita niyo yung day namin, yung last day namin here in Taichung. Medyo chill day na lang talaga siya. So yun, ginawa lang namin yung Mihara and then Rainbow Village and then pumunta kami nung Carrefour. Ayan, so siguro yun na lang yung abangan nyo tomorrow sa ating so ito na talaga yung last full day natin. Yung tomorrow is actually our flight going to Manila. So hapon pa naman yun, pero syempre dahil high speed rail train pa kami going to the airport, so kailangan din namin mag-allowance ng mas maraming time. So ayun, bukas ko na lang pagising sa inyo ipapakita yung mga napabili natin sa Carrefour. Ayan. So thank you guys for watching my vlog today. I really appreciate it. If you like my video, palike na lang, share this video, or subscribe to my channel. Ayun, so have a good evening everyone and thank you for watching. Bye-bye!